As a first-time solo traveler. Bigla niya kinuha yung cellphone ko, guys. Oh my God, na-excite ako lang, guys. Labot ako naiyak tamik. Hello everyone! We are about to go again for a new discovery. We are going to the famous Ho Chi Minh City or Saigon. Right now, magre-ready na lang ako. Obviously, wala pa tayong ligo. Then 7 p.m. pupunta na tayo sa airport dahil ang flight natin is 10:35 p.m. sa Naiya 3. So, mag-stay tayo sa Ho Chi Minh City for 4 days. Hindi ko na sinama dun yung travel date or yung time na magta-travel tayo kasi back and forth parehong madaling araw yung flight natin. Oo nga pala, this is my first time traveling solo again. Locally, nagta-travel naman tayo ng solo, pero this is the first time na sa ibang bansa. And iba pala talaga yung kaba kapag sa ibang bansa ka magta-travel ng solo. So hopefully everything goes well. Also, I will be celebrating my birthday doon ng mag-isa. So please come with me and celebrate with me on this discovery. Hello again guys. So as you can see, nakapasok na tayo dito sa airport. Nakapasa na rin tayo dito sa immigration. So first things first, of course, ang una laging stage is si travel tax. So same pa rin naman yung price niya, 1,620. And then second is check-in na ng baggage. Okay, First time kong naranasan na hindi ako pumila sa check-in baggage. As in, ano na lang. Kasi dati, kapag nag-check-in baggage, kahit nag-online check-in ka nun, papapilahin ka pa rin, di ba, sa madami. Ngayon, as in, sa bag drop na lang. Ang nangyari kasi is, tinignan ko siya sa monitor kung saan yung gate number or yung check-in counter ko. Wala. As in, ilang beses nang nagpalitan, wala for Ho Chi Minh. So, nagtanong na ako sa mga staff. So, tinuro naman yung bag drop lang. And then, third, syempre, or after ng check-in is si e-travel. Though si e-travel is na-accomplish ko na siya doon pa lang sa bahay. Kahapon ko ata siya nagawa. Oo nga pala, may bago silang update sa e-travel, which is yung currency declaration kapag paalis ka ng bansa. Pero from what I know and what I research, kasi first time ko siyang na-encounter, magde-declare ka lang ng currency kapag 150,000 pesos yung dala mo. Or if foreign currency naman, ang katambas niya is 10,000 USD. Ganon. So, saka mo lang siya i-declare. Since hindi naman tayo ganun kayaman, wala tayong dineclare. And then, of course, next na si immigration. So, as a first-time solo traveler, kinabahan din naman talaga ako. Nung unang pila ko, so pumila tayo ng 8:05 p.m. Pagkapila ko, kinabahan ako. Ay, hindi pa ako kinakabahan. As in, easy lang, inaantok-antok pa ako. Tapos, nung palapit na tayo, actually hanggang ngayon kinakabahan ako kasi solo traveler nga ako and first time ko yung. So, baka mamaya, hindi tayo, or maraming tanungin, maraming hanapin, mga ganun. So, ayun nga, pumila tayo 8:05 p.m. And then, nakalabas tayo ng mga 9:08. So,
1 hour tayong pumila. Medyo madami yung tao since pinabilis nga ata nila talaga yung sa check-in baggage. So anyways, nung tinanong sa atin ay, kailan tayo babalik? Yun lang, kailan tayo babalik? Tapos, naon ko lang din na-realize na mache-check pala nila yung mga record mo doon. Kunyari, nung first time travel mo, ang sinabi mong trabaho ay ganito. Ayun pa rin yung naka-record. I'm not sure kung paano siya babaguhin. Siguro kung tinanong, pero ako kasi, minake sure pa sa akin. Though, di ba, tinanong na ako kung kailan nga babalik. August 14. And then, maya-maya, tinatakan na. Tapos nung tinatakan na niya, sa kanya sinabi na, VA ka ma'am, no? Tapos binalik niya na yung passport. Ayun. Yung kaba ko, para lang pala sa wala. So, ayun nga, nakapasok na tayo. Wala pa tayo dun sa gate number natin, which is 104. Hindi pa ako pumunta dun para makwento ko muna sa inyo yung experience. Iniisip ko kung magko-coffee ba ako. Pero, baka hindi na, para makadire-diretso tayo pahinga mamaya. Gusto kasi matulog sa, sa airplane. Though, wala naman na talagang epekto sa akin yung kape. Pero nauuhaw kasi ako eh. So, let's see. So, ayun nga, naghihintay na lang tayo ang, ang flight schedule or yung time ng flight natin is 10:35, pero ang boarding time is 9:50. And right now, it's only 9:17 p.m. So, pwede pa akong mag-isip kung magkakabi pa tayo or hindi. Ayun muna guys, balikan ko kayo mamaya. That's We are now here at our Airbnb. Let's go. Tour ko kaya. Maliit lang siya guys. Ito na agad yung bed. Pero mukha namang comfy. Ayan, meron tayong TV. Close na muna natin tong door. Okay, so meron tayong TV. And then may TV 360. Nung nakita ko siya sa Airbnb nung sa listing, wala to dun. So, na-surprise ako nito. Kasi ang nakalagay lang nun, meron silang movie list. So, at least. So, ayan. Parang, feeling ko ang girly niya, no? Sorry, nandito na yung luggage natin. Tapos, ayan, merong lampshade. Kung gusto natin accent lang. Sleepers. Phone ko to, guys. And then, may plancha. Tapos, may blower. Tapos, meron yan. My God, lutang na ako. Sorry, guys. Yan, cute. Water. Meron na rin yan. Kompleto na. Microwave. Meron ng ref. At may yellow. Wow. Ayan.
Ayan, malamig na siya. Tapos, pwede kang magluto ata. I'm not sure kasi mayroong mga kaldero pero hindi ko makita. Mukhang hindi. Joke guys, nandito pala induction. Trash can, dami extra na trash bag. Tapos, bago naman yung aircon nila, malamig, lumamig agad. Kaka-on ko lang. And then, this is the CR. Hello. Maliit lang din siya. Tapos, ayan, yung bathroom. Super liit. Ayan. So, ayun na guys. Yun lang siya. Comfy. Hi guys. So, ayun. At last, we have arrived officially dito sa Ho Chi Minh City or Saigon. So, ayun. Story time tayo. Oh my God guys. Sobrang hassle lang nangyari sa akin sa airport. So, ayun, from the top tayo sa mga nangyari. So, pinakita ko naman sa inyo, nagland tayo ng 1:05 AM. So, ang saya ko pa dun, diba? Tapos, pagdating namin sa immigration, guys, sobrang haba ng pila. Tapos, sobrang, oh my God, gulo. Sorry, pero sobrang gulo niya talaga. Late na siyang inayos, mga mag-iisang oras na kaming nakapila nung inayos din nila yung pila. Hindi ko na pinakita since bawal naman kasi yung camera dun. So, ayun. 1:05 tayo nagland. Natapos akong sa immigration ng 3 na. So, yung time na yun pala na binabanggit ko is dito na, time dito sa Vietnam, okay? So, ayun. 2 hours tayong pumila sa immigration, guys. Tapos, pagbaba natin, nakakatawa. Kasi yung luggage ko, paikot-ikot na lang siya. Yun, pinakita ko rin sa inyo. Tapos, nagulat ako. Pila na naman, guys. Sobrang haba niya. Yung sa luggage, yung para i-scan nila or i-x-ray nila. Kailangan pa nilang i-x-ray palabas. Unlike here, na kapag nakapasa na tayo sa immigration, go na, 'di ba? Wala na silang ano doon. Tapos, so ayun na nga, nakalabas na tayo. Akala ko okay ng lahat. Ay, before pala ako, habang nakapila pala tayo sa immigration, ina-activate ko na yung eSIM natin. Bumili ako sa Klook ng eSIM. Kasi, yung nabili natin sa Hanoi dati na SIM card, for travel lang pala siya. Kaya hindi namin nahahanap yung number niya. So, hindi ko sure kung matatop up siya. So, sabi ko, para iwas stress, bibili na lang ako ng eSIM. And, habang nakapila ako, na-activate ko na siya. Since may free wifi naman sa airport, so, inasikaso ko na siya. Kasi kailangan ng internet para i-activate siya. So, ayun, na-activate ko naman siya. Tapos, after nun, hindi ko na siya masyadong kinalikot kasi sabi ko, mamaya na lang natin gagamitin or itetest yung data. Since nakita ko naman sa mga review na after nilang i-activate, mabilis na, as in nagagamit na nila yung data. So, ayun, hindi ko na masyadong pinansin since na-stress na rin ako sa pila, guys. So, ayun nga. Fast forward, nakalabas na tayo. Nung gagamitin ko na yung SIM card, to meron pa, abot pa yung wifi hanggang labas, actually hanggang parking lot, abot pa yung wifi. Nung gagamitin ko na yung data, walang data, guys. Oh my God. So, ayun, wala ngang data. So, napilitan akong gamitin yung wifi dahil sabi ko, gusto ko nang magpahinga. Gamitin lang natin yung wifi. Pagdating sa Airbnb, saka ko aayusin yung SIM card. So, ayun. Nagbook ako ng Grab. That time, 150 or 135 to 150
8,000 dong pa lang yung Grab. So, sabi ko, okay, kasi nga, hindi ko ata nasabi na meron pa ako natira from Hanoi na 231,000 dong. So, sabi ko, okay, at least, hindi ganun kalaki. So, ayun, nakabook na ako. Ang bilis. As in, pagkabook ko, meron agad lumabas. So, ayun. Hinanap ko yung parking lot kasi ang Grab daw is dun lang yung pick up nila, dun sa parking lot. Hindi sila pumupunta sa mismong harap ng arrival. So, pumunta na ako sa parking. Pagdating ko dun, nga pala guys, sobrang daming nag-aalok ng taxi. As in, magugulo ka. So, anyways, pagdating natin sa parking lot, may lumapit sa akin, Grab, sabi niya. Tapos, pinakita ko, sabi niya, no, wait muna daw. Hindi daw siya. Maya-maya, may lumapit ulit sa akin. Sabi niya, Grab. Tapos, sinakita ko. Tapos, sabi niya, yes, my car is there. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano ba talaga. Baka pinarking niya or what. Sumama na ako. Pagdating dun sa parking lot, kalagitnaan, bigla siyang tumigil. Tapos, tinanong niya na kung saan ako galing, sa Philippines. So, syempre, talaga namang normal na nagtatanong sila ng ganun, diba? Parang, saan ka galing? Parang ganun. First time mo ba mag-visit? Tinanong niya. Gumagamit siya ng translator. So, first time ko ba daw mag-visit? Nung una natutuwa pa ako kasi akala ko parang, lang siya, curious, ganyan. Though, pagod na rin ako. Tapos, ano pa ba yung tinanong niya? Parang kung gusto ko ba mag-tour. So, nagulat ako kasi yun na yung huminto na kami. Hindi na kami naglalakad papunta sa car. So, sabi ko, no, meron na akong binook. May mga nabook na ako. Ganyan. Tapos, bigla niya kinuha yung cellphone ko, guys. Nahawak ko. Tapos, tinatawagan niya yung Grab driver. So, nagtataka ako. Hindi ko naman maagaw, guys. Siyempre, takot din ako. Tapos, tinatawagan niya. Nagtataka ako, bakit niya tinatawagan yung sarili niya? Tapos, bigla niyang kinancel. Shocks, hindi pala siya yung driver, guys. Oh my God. So, nagulat ako, oh my God, this is not you. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, sabi niya, I'm also a Grab driver. Cancel this. Na-cancel niya na nga. Sabi niya, cancel ko daw. Na-cancel niya na nga. Tapos, Grab driver din daw siya, ganyan-ganyan. Tapos, sabi niya, sige, hatid niya daw ako 150K. I mean, okay, mura siya, pero no. Nag-no talaga ako, as in, nag-walk out ako. Kasi, grabe, parang ganun pala sila dito, no? Ganun kalantaran yung pag-i-scam nila. Although, hindi ko naman sinasabing scam, pero, sinabi niya na siya yung nabook kong Grab. Although siguro may fault din ako doon kasi nga sumama ako. Or I don't know. Gusto ko na lang din talaga magpahinga. So ayun, nag-walk out ako. Nag-try ulit ako mag-book. Sobrang tagal bago na ako nakapag-book. Ewan ko, mga 30 minutes na ata. Bumalik ulit ako dun sa pinakaharap ng airport kasi na-stress na ako. Gusto ko na umiyak. Di pa gumagana yung eSIM. Tapos, ayun, eventually nakabook naman tayo. Kaso, tumaas na ng tumaas yung price. Buti na lang dito sa Vietnam, guys, may choices sila kung pinakamura or pinakamahal. Hindi ko rin alam kung bakit ganun. Kahit sa Hanoi, pinakamura or pinakamahal. So, syempre pinakamura yung pinipili natin. Kasi nga 231 na lang yung dong natin. So, ang nabook natin kanina is 203 na dong. Tapos nag-add pa siya ng 9,000 ata. Do, bala ko naman talagang bigyan siya ng tip. So, ayun. Hindi ko na alam. So, yun. Natunto naman na natin si Mauki House. Nasa actually, nasa Eskinita siya. And then, rinig na yung Boy Vien.
Kung alam niyo yung Buivian, yun yung parang beer street nila dito. Rinig na siya. Kasi yung pinasukan ko yung Eskinita, ibang street yon. Kapag pumunta ka naman sa, tagos nito, sa iba, yun na yung Buivian. And then, feeling ko lively tong Eskinita na to pag hindi siya super Eskinita medyo malawak siya. Tapos, feeling ko puro Airbnb, mga inns, hostels tong mga to. Kasi, tinitingnan ko yung mga name, syempre hinahanap natin tong Maoki House, puro homestay. Tapos, parang merong magtitinda ng banmi dyan sa umaga. Feeling ko lang. And then, so, ayun, bino ko siya sa Airbnb. Of course, lalagay natin sa description below yung link. Kompleto na siya. Merong wifi. Ayan nga, may TV, aircon, bago. Tapos yung kitchen. Meron din siyang washing sa taas. And usually daw, wala talagang gumagamit nun. So, free lang din siya. So, try natin kung sisipagin tayong maglaba or magkaroon tayo ng time. Though usually naman talaga naglalaba ako kapag sa mga trip. Natuwa ako dito guys sa host ng Maoki House kasi sobrang hands-on niya. Actually ngayon, gising siya kasi nag-error yung sa labas. Tapos minessage ko siya kasi ihina ako. Buti na lang nakakonect na agad tayo sa wifi na itong Maoki House kasi ni-screenshot ko na. So, ayun, nakontak ko siya at nag-reply agad. Tapos, sobrang natutuwa ko sa kanya kasi ang dami niyang guide. Parang ang dami niyang talagang sinasuggest niya yung mga pwedeng puntahan, mga pagkain na dapat tikman, saan matitikman yung mga yon. Nagre-recommend talaga siya. Tapos, ag-stay tayo. Buong stay natin dito sa Ho Chi Minh, dito tayo sa Maoki House. So, nakiusap ako, baka pwede namang baka meron kayong ibang rate for my last day. Kasi nga, ang flight natin is madaling araw ulit. Mga 10 PM siguro, or 9 PM, aalis na tayo dito. So, sabi ko baka meron kayo ibang rate kasi nga hanggang 9 PM lang ako, or 10 PM ang sinabi ko, hanggang 10 PM lang ako. Ayun, sinabi naman niya na pwede yun, babayaran ko na lang for half, or hindi ko ma-recall, basta mas mura siya. Siyempre, kinenta natin yun. Mas mura siya, kaya grab ko na siya. And then, ang layo pala ang distance neto mula airport is, kung titignan sa map, is mga 30 minutes to 40 minutes. Pero dahil wala namang traffic, nakarating ata kami mga 15 minutes lang, ganun. Mabilis lang, malapit lang siya. So, yung Grab dito, actually, mas mura siya kaysa sa Philippines. Yun nga lang nga, nagka-problema tayo, muntik tayo ma-scam. Tapos yung pera pala natin, guys, dahil meron nga tayong tira, bukas na tayo mag-withdraw, or mamaya tayo mag-withdraw sa TP Bank. Pero for now, inaayos ko yung sa eSIM, kinontak ko na si Klook, and binigay nila yung number nung mag-aayos. So, kinonfirm nila na hindi pa nga daw na-activate talaga yung eSIM, kaya hindi gumagana yung cellular data. So, hinihintay ko na lang yung reply para ma-activate siya. So, ayun lang guys. Rest na tayo para ready na tayo sa adventure. Marami mang mga nangyari na stress ngayon sa pagpunta natin. Pero, excited pa rin ako. Oh my God, na-excite ako lalo guys. Excited pa rin ako na ano ba ito ako naiyak tangik? Excited pa rin akong i-explore si Ho Chi Minh. Grabe no, solo tayong nakapunta dito. Oh my God. So, feeling ko masusundan. Char. So, ayun guys, rest na tayo. Balitaan ko kayo bukas. Pag-pray nyo na maayos na yung eSIM natin para hindi na tayo bibili ng SIM card ulit. Tapos, yun lang. Let's go. Let's go.
Ayun lang, samahan niyo ulit ako mamaya pagising natin. Sleep lang tayo saglit, tapos gigising tayo ng mga 7 siguro. So, sana by the time naka-reply na si, yung sa eSIM. Kasi, sabi sa Klook, mga 3 to 4 hours pa yung operation time nung, operator nung eSIM. So, sana mag-reply na sila and ma-activate agad para wala na tayong problema. Dire-diretso na yung pag-explore natin dito sa Ho Chi Minh. At sana last na yun. Sana wala nang ibang stress, Lord. Okay. So, yun lang guys. Samahan niyo ulit ako mamaya. Good night, guys.